Mapagpalang araw po sa bawat isa. Muli po, ako po si Brother Francis Hernandez upang maghatid sa inyo ng mga aralin patungkol sa hula sa huling araw. Muli po, tayo po ay nag-aaral patungkol po sa mga hula sa huling araw o End Times Bible Prophecy Lessons. Po sa araw na ito, ang atin pong aralin ay may pinamagat na ang pagtalikod sa pananampalataya at ang panlalamig sa pag-ibig ng marami. Ulitin ko po, ang pagtalikod sa pananampalataya at ang panlalamig sa pag-ibig ng marami. Ito po ay matatagpuan sa Mateo 24, mga talataang 9 hanggang 12. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin at humingi ng tulong sa ating Diyos. Tayo po ay pumikit at manalangin. Aming Diyos, aming Ama, pinupuri ka namin, ninulahati ka namin sa gabing ito, O Diyos, sa araw na ito. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat kang itaas at dakilain sa aming mga buhay. Kami po ay nagpapakumbaba, lumalapit sa inyo, humingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkakasala sa aming isipan, sa aming pananalita, sa aming damdamin, sa aming mga gawa. Hinihiling po namin, O Diyos, ang pagpapatawad mo sa bawat isa. Linisin mo kami, Panginoon, ng banal na dugo ng Panginoong Hesus at linisin ang buo namin pagkatao. Hinihiling din po namin ng tulong na inyo pong banal na Espiritu upang ipaunawa sa amin ang mga dakilang katotohanan na ito sapagkat ang mga katotohanan ito ay malapit na nga pong maganap. Pakihanda, O Diyos, ng aming puso, ng aming espiritual na mata, ng aming espiritual na tenga upang ang mga bagay na ito, Panginoon, ay maisabuhay namin. Sa iyo lamang ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat at ang lahat ng gawa ng Diablo sa aming kalagitnaan ay aming sinasansala sa banal na pangalan ni Jesus. Marami pong salamat. Amen. Amen. Muli po, ang ating pong pamagat para sa pag-aaral natin ngayon, ang pagtalikod sa pananampalataya at ang panlalamig sa pag-ibig ng marami na matatagpuan sa Mateo 24, talataang 9 hanggang 12. Mga kapatid, napakahalaga po ng pag-aaral na ito sapagkat nalalapit na po ang oras. Halos magbubukang liwayway na at tayo po ay papasok sa panahon ng 7 taong paghihirap o pag-uusig na kung saan ay tinatawag pong tribulation sa Biblia. Ito po ay tinatawag na tribulation, Great Tribulation, Jacob's Trouble, na kung saan ang mga bagay po na ito ay itinakda na ng Diyos na maranasan natin mga mananampalataya bago po ang pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus. At sa ating po tatalakayin ngayon, ito po ay isa pong katotohanan na kung saan nakakalungkot isipin, nakakalungkot pong tanggapin, subalit totoo po sapagkat ito nakasulat sa Biblia na sa panahon po na iyon ng mga kahirapan at pag-uusig na darating na kung tawagin nga po ay tribulation, marami po sa mga nagpapakilalang mananampalataya ngayon ang tatalikod sa kanilang pananampalataya at ang kanilang pong pag-ibig ay manlalamig, bunga po ng ilang mga bagay. Iyan po ang ating pag-aaralan ngayon. Ang mga kahirapan na nararanasan na natin ngayon. Ano po ba yung mga kahirapan na nararanasan na natin ngayon? Basahin po natin sa Mateo 24, talataang 3 hanggang 8. Mateo 24, 3-8. Ang sabi po doon, noon, si Jesus ay nasa bundok ng mga Olibo. Habang siya nakaupo roon, palihim silang tinanong ng kanyang mga alagad, kailan po ba mangyayari ang mga sinabi ninyo? Ano po ang magiging palatandaan ng inyong muling pagparito at ng katapusan ng mundo? Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maiililigaw. Makaririnig kayo ng mga labanan at makababalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ng mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lilindol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Sa mga talata po na iyon, nagsalaysay po ang Panginoon patungkol sa mga huling araw at nagtanong po ang mga apostol
Ito po ay tungkol sa pagkawasak dati ng templo at sinabi po ng Panginoon ng mga bagay na mangyayari sa huling panahon. At sabi po ng mga apostol, nagtanong sila, Panginoon, kailan po darating? Ano po yung mga palatandaan ng inyong muling pagdating at ng katapusan ng mundo? Isa-isahin po natin, batay po sa mga talata, yung po mga binanggit ng Panginoong Jesus. Ito po ay tinatawag na Olivet Discourse. Ang Mateo 24 ay tinatawag po ng Olivet Discourse sapagkat siya po ay nangaral doon po sa ilalim ng puno ng olibo. Sabi po doon, una, mga bulaang Kristo. Napakarami po ngayon ang ipapakilala na sila ang Kristo. Ayoko na po magbanggit ng pangalan, subalit madami po nagpapakilala ngayon na sila po ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, at libo-libo po, daang libo ang kanila pong nahihikayat sa maling pananampalataya. Kaya po ang mga bulaang Kristo, ito po ay nagaganap na. Pangalawa po, na pangyayari o palatandaan para sa nalalapit na pagdating ng Panginoong Jesus at sa katapusan ng mundo, mga labanan at digmaan sa iba't ibang dako. Marami na po nangyaring labanan at marami na po nangyaring digmaan, World War I, World War II at sa iba't iba pong bansa. Subalit ngayon po, ang dami pong napipintong digmaan. Batay nga po sa kakapusan natin sa pananalapi, sa maraming pagkamatay ng buhay, bunga po ng pandemic, napakarami po na napipintong digmaan at gera sa iba't ibang dako. At hindi po tayo magtataka kung ang mga bansa po ay naghahanda na para sa nalalapit na World War III. Sa loob po ng ilang taon na lilipas, masasaksihan po ng tao ang World War III. Pangatlo po, paglalaban ng mga bansa at ng mga kaharian. Kung mapapansin po ninyo, madami na pong bansa ngayon na nagpapakita kung sino-sino ang magkakakampi at kung sino-sino po ang magkakalaban. Kaya patuloy po tayong manalangin upang ang ating pong bansa ay patuloy nakahabagan ng Diyos at bigyan po ng biyaya upang tayo po ay makaligtas sa mga bagay na ito upang manatili pong dalisay ng ating pananampalataya pagdating po ng mga bagay na ito. Pang-apat, taggutom at mga paglindol sa maraming lugar. Taggutom at mga paglindol sa maraming lugar. Sabi po ng United Nations, UNICEF, World Health Organization, sa taong 2020 hanggang taong 2021, milyong-milyong mga tao sa buong mundo ang makararanas po ng taggutom, ng kasalatan sa pagkain, na kung saan ang isang beses o dalawang beses na pagkain sa isang araw ay magiging mahirap. Napakarami po sa mga tao ngayon nagsisimula na makaranas ng mga taggutom na ito, bunga nga po ng pandemic at sa pananalanta ng mga insekto at salot sa ating po mga bukirin. Mga paglindol sa maraming lugar, napakarami na din po mga lugar ngayon ang nililindol na kung saan sa loob po ng kaunting panahon, ng ilang linggo, ang dami pong tinamaan ng lindol sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Ngayon po, yung apat na palatandaan kung saan sa mga nangyayari po na ito sa buong kasaysayan po ng tao, ang mga bagay po na ito na sinabi ko ay malimit na nararanasan ngayon ng mga tao kumpara sa alinman nagdaang henerasyon o panahon na nabuhay ang tao dito po sa ibabaw ng lupa. Kaya po, padami ng padami ang mga senyales na ito na kung saan papalapit na nga po ang pagdating ng Panginoong Jesus na hindi pwede nating naisantabi sapagkat nalalapit na nga po ang araw na iyon. Ang pagtalikod sa pananampalataya at panlalamig sa pag-ibig ng marami. Ang nakakalungkot pong katotohanan, sa kabila po ng mga nangyayari na ito na masama sa ating paligid, na patuloy lamang pong hihirap at hihirap, may sinabi pa pong hula o propesiya ang ating Panginoong Jesus patungkol po sa mga mangyayari sa mga mananampalataya. Inuulit ko po, ang mga talata po na aking pong babasahin ngayon ay patungkol po sa mga nagsasabi na sila ay mananampalataya. Ang sabi po doon sa Mateo 24, 9-12, ang sabi po doon, sa mga panahong iyon, kapopuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin, at dahil dito'y marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Ang kasama ay lalaganap, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Nais ko pong ulitin yun.
Dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya. Yun po ay sa talata 9 at sa talata 11, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ibig sabihin, sa tindi po ng mga kahirapan at pag-uusig na darating ng mga mananampalataya, marami po ang ginamit na salita. Marami ang tatalikod sa pananampalataya at marami po ang manlalamig sa pag-ibig. Magsabi pong marami, hindi po siya maliit na porsyento. Hindi po siya 10% lang. Hindi po siya 20% lang. Hindi po siya 30% lang. Pag sinabing marami, ang laki po niya. Ang laking bahagi sa mga mananampalataya ang tatalikod sa pananampalataya. Ang laking bahagi sa mga nagsasabing Kristiyano ang manlalamig ang pag-ibig. At ito po ay nakakatakot na katotohanan. Mga kapatid, hindi ko po ito dinedeklara, hindi ko po ito inihuhula, hindi ko po ito dinedeklara o claim. Dahil ang mga bagay po na ito ay masakit tanggapin at mahirap, nakakalungkot. Sinasabi ko lamang po ang mga bagay na nasusulat sa salita ng Diyos upang ito po ay mapaghandaan natin, upang hindi po tayo mapabilang sa mga mananampalataya na tatalikod at manlalamig sa pag-ibig. Ito po yung mga pagkasunod-sunod ng mga pangyayari, batay po doon sa binasa po natin, isa-isahin po natin upang higit po natin maunawaan at upang makita po natin na ang mga talata po na iyon ay tumutukoy sa mga mananampalataya. Hindi po ito tumutukoy sa unbelievers o sa hindi nakakakilala sa Panginoon. Ang mga talata po na binasa ko ay patungkol po sa mga mananampalataya. Una po na mangyayari doon, dahil sa pagsunod sa Panginoong Hesus, kapopuotan ang lahat ng mga mananampalataya. Habang tayo po naninindigan sa kung ano ang tama, habang tinatanggihan po natin ang pagsunod sa Antikristo sa darating na panahon, habang tumatanggi po tayo sa pagpapatatak, pagpapalagay ng microchip sa ating kanang kamay o sa noo, marami po ang mapupuot sa mga mananampalataya. Talaga pong literal na uusigin nila, pupunteryahin po nila, at kanila pong itatarget na usigin, pahirapan, patayin ang mga mananampalataya. Pangalawa pong mangyayari, dahil sa puot na ito laban sa mga mananampalataya, sila ay isasakdal. Pag sinabi pong isasakdal, pagbibintangan, hahatulan, pagwiwikaan, hindi bibigyan ng pagkakataon na makapagpaliwanag, upang pahirapan at patayin. Mga kapatid, kung po tayo magtaka sa panahon po ng tribulation, sa isang lugar o sa isang bayan o sa isang probinsya, sa isang araw, meron po silang daan-daan o libu-libong mananampalataya na ipapakulong upang pahirapan, upang patayin, upang kanilang itatuwa ang kanilang pananampalataya, at upang sabihin, tanungin sila, nasaan ang iba pa ninyong kasama? Gusto ba ninyong iligtas ang inyong buhay? Ibigay ninyo ang pangalan ng iba pa ninyong kasama. Huwag po kayong magtaka kung sa panahon po ng tribulation, madami pong mananampalataya ang magtatakbuhan, madami pong mga alagad ng batas, mga pulisman, mga militarman, o iba pang kanang kamay ng Antikristo ang siyang humabol sa bawat mananampalataya. Madami pong tatakbo na mananampalataya at sila ay uusigin, sila po ihahabulin, sila po ay pahihirapan kapag nahuli. At ang marami po sa mga mananampalatayang ito ay papatayin. Sabi po sa Pahayag 20 verses 1 to 4, marami po ang mapupugutan ng ulo dahil sa pagtanggi sa tatak ng halimaw, yung pong 666 dito po sa kanang kamay. Pangatlo po na mangyayari, dahil sa mga pagpapahirap at pagpatay sa maraming mananampalataya, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Mga kapatid, muli po, dahil sa pagpapahirap at pagpatay sa mananampalataya, ito po'y kakakalat. Itong balitang ito na madami pong pinapahugupit, madami pong pinapapatay. Baka po ito i-televise pa sa mga balita. Ganito ang mangyayari sa inyo kung hindi ninyo itatakwil si Kristo. Kung hindi ninyo tatanggapin ang tatak ng halimaw, ganito din ang mangyayari sa inyo. Tapos ipapakita po doon kung paano tayo pinapahirapan, binabari, nilalatigo. At dahil po doon, marami ang tatalikod sa pananampalataya. Marami ang tatalikod, mga kapatid. Marami ang salitang ginamit. Hindi po iilan kundi marami. Apat po na pangyayari,
Kaakibat nito, dahil po sa kanilang pagtalikod, dahil sa pagtalikod ng marami sa pananampalataya, sila ay mapupuot at magtataksil sa isa't isa. Ang pagtalikod po na ito ng mga mananampalataya ay magbubunga ng puot sa maraming dako. Magbubunga po ito ng puot sa katawan ni Kristo at marami po ang magtataksil sa isa't isa. Marami ang magtataksil sa isa't isa upang mailigtas sa kanilang buhay. Huwag po kayong magtakakaw sa panahon ng tribulation ng mga paghirap na ito, ang mga membro ng simbahan ay ipagkanulo, itatwa ang kanilang pastor upang mailigtas nila ang kanilang buhay. At ang mga pastor po, maaari din po na itatwa nila o pagtaksilan ang kanilang po mga membro upang mailigtas ang kanilang pamilya. Sapagkat sa oras po na iyon, ikaw ay tututukan ng baril at sasabihin sa iyo, sino ang mga kasama mo? Ikaw ba ay tagasunod ni Kristo? Saan na mga kasama mo? At dahil po sa takot nilang mamatay, itatatwa po nila ang kapatiran, ipagkakanulo at pagtataksilan. Panlima po na pangyayari, marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang maraming. Madami pong lalabas na propeta. Dahil po ang mga tao ay nalilito, dahil ang mga tayo naghahanap ng himala, ng pagliligtas. Sa mga panahon po nila, marami ang magpapanggap na propeta at madami po sila may ilagaw. Sila po ay gagawa ng mga himala, sila po ay gagawa ng mga kababalaghan, at madami po silang madadala. Mga kapatid sa pananampalataya, sa panahon po na ito, lalaganap din po, ibubuhos po ng Panginoon Diyos ang kanyang banal na Espiritu. Makakagawa ng maraming himala ang mga mananampalataya sa panahon po ng tribulation. Subalit, dapat po tayo maging matalino. Alin ang himala na galing sa Diyos na dapat nating sundan sapagkat iyon ay patungo sa Panginoong Hesus, at alin ang himala na hindi galing sa Diyos na dapat po nating iwasan sapagkat iyon ay magliligaw sa atin. Kung ang mga propeta po ay nagsasabi na sila ang Kristo, na nandirito ang Kristo, huwag po nating iyong paniwalaan. Kung alin man propeta ang nagsasabi na ang buhay na walang hanggan ay hiwalay kay Kristo, iyon po ay bulaan. Huwag po natin silang sundan. Panganim po na mangyayari, lalaganap ang kasamaan. At dahil dito ay manlalamig ang pag-ibig ng marami. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito ay manlalamig ang pag-ibig ng marami. Mga kapatid, ang pag-ibig po natin ay susukatin. Hanggang kailan mo kayang maging mananampalataya? Hanggang kailan ka magiging taga-ibig ni Kristo? Masusubok po ang pagiging taga-ibig natin sa Panginoong Hesus kapag po tayo inilagay sa isang lugar na kung saan ay napakadilim at tagtad ng kasamaan. Kaya po ba nating panindigan ang ating pagiging mananampalataya kapag ang ating pong nakikita sa paligid pulos kasamaan, pulos kayabangan, pagpatay, pulos pag-uusig, kapag laganap na po ang kasamaan, nasaan po ang pag-ibig natin? Marami po sa mga mananampalataya ang susuko. Marami po sa mga mananampalataya ang mawawala ang kanilang pag-ibig sa Panginoon dahil sa tindi ng kasamaan na mangyayari at lalaganap sa hinaharap. Ngayon nga po, napakadami na pong kasamaan na lumalaganap sa buong daigdig. At ngayon nga po, ang dami na pong pag-ibig ng mga mananampalataya ang unti-unting lumalayo sa Panginoon. Kakaunti pa lamang po ang nararanasan nating hirap at pag-uusig ngayon. Yung po nararanasan natin na paghihirap, bunga ng COVID-19, ng pandemyang ito ay kaunti pa lamang yung mga pag-uusig. Isara ang mga simbahan, bawal ang mga pagtitipon, ang dami pong sumusunod ng mga mananampalataya. Ilan sa inyong lugar ang mga mananampalataya na nindigan sa katotohanan? Ilan ang nagpatuloy ng mga gawain? Bilangin po ninyo. Subalit sa ibang bansa din po, ang dami pong tumigil sa mga pananambahan, subalit palihim silang nagtitipon sa mga makasanlibutan na pagtitipon, sa mga pagtitipon na hiwalay naman sa pagsamba sa Diyos. Kitang-kita po ang kaipokrituhan ng maraming mananampalataya. Tanda na ang pag-ibig ng marami ay unti-unti na pong nanlalamig. Ngayon po, ang kasangkapan ng Diyos upang ihayag ang mga tunay niyang tagasunod. Ulitin ko po, ang kasangkapan ng Diyos upang ihayag ang mga tunay niyang tagasunod. Mga kapatid, ang mga darating po na pagpapahirap at pagpatay laban sa mga Kristiyano ay mula po sa dyablo. Wala po yun kay Satanas.
Si Satanas po ang umiusig sa atin, ang lumalaban sa atin. Nais po ng diablo na wasakin ang ating pananampalataya. Gayunman po, ang mga pagpapahirap at pagpatay na ito laban sa mga Kristiyano ang magiging kasangkapan ng Diyos upang ipakita kung sino-sino ang mga tunay na sumusunod sa Kanya. Ulitin ko po, ang mga pagpapahirap, pag-uusig at pagpatay sa mga Kristiyano na darating sa mga nalalapit na taon, ang siyang gagamitin ng Diyos upang ipakita kung sino-sino talaga ang mga tao, mga mananampalataya na sumusunod sa Kanya. Sila mga tunay na maliligtas, bunga ng kanilang katapatan at pagtitiis. Ang sabi po sa Mateo 24, talata 13, Mateo 24:13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ang mga darating po na pagpapahirap at pagpatay laban sa mga Kristiyano ay magsisilbing apoy upang subukan ng ating pananampalataya at katapatan. Ito ipapahintulutan ng Diyos upang pagbukudin kung sino ang mga tunay niyang anak at kung sino po ang mga hindi. Kung sino po ang mga tunay na nananampalataya at kung sino po yung mga nagsasalita lamang. Kung sino po yung tunay na umiibig sa Panginoon Diyos sa kanila pong puso, sa kanilang isip, sa kanilang mga gawa, sa kanila pong mga sinasabi, kung pa po doon sa kunwari ay mananampalataya lamang. Ang sabi po sa unang Pedro 1:7, 1 Peter 1:7, ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Kristo, Jesus. Mga kapatid, idadaan po sa apoy ang ating pananampalataya, idadarang po upang makita kung tunay ba ang ating katapatan, kung tunay ba ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya po ay may kanya-kanyang sukat. Kung ito po ay mababaw, hindi po ito tatagal. Tawa po siyang alahas na tubog sa ginto na kapag isinawsaw mo sa suka, yung suka po ay sumisimbolo sa mga problema at pag-uusig, na kapag isinawsaw mo yung tubog sa ginto na alahas, ilang segundo lang, ilang minuto lang, mawawala na po yung ginto. Subalit kapag po ang pananampalataya po natin ay nag-uugat ng malalim sa ating mga puso, ang pag-ibig po natin sa Diyos ay nag-uugat ng malalim sa ating mga puso, gaano man kadami ang hirap na ating danasin, lalabas at lalabas, matitira at matitira ang ating tunay at tapat na pag-ibig at pananampalataya hanggang wakas. Mga tagubilin po, ano po ang masasabi po natin? Patatagin ang pag-ibig at pananampalataya sa Panginoong Hesus. Wala po tayong ibang magagawa kundi ngayon sa taong 2020 habang hindi pa po pumapasok ang tribulation sa taong 2021 o sa mga susunod pa. Taong 2020, taon ng paghahanda, year of preparation. Kailangan po nating isa puso, isa isip na ito po ay huling laban na. Ilang taon na lang, 7 taon na lang. Kailangan na po natin tatagal ng pakipaglaban. Huwag na po tayong sumuko. Sayang po ang mga pagpapagal natin sa loob ng nakalipas na mga taon kung sa panahon po na ito tayo po ay susuko. Sabi po doon, magbibigay lamang po ako ng ilang tagubilin bate po sa ating pong teksto na binasa kanina sa Mateo 24. Ilang tagubilin po na tugma dito. Una po, huwag ibigin ang buhay. Pag sinabi ko pong huwag ibigin ang buhay, ito pong buhay natin dito sa mundong ito, nalilipas at paparang. Natural po, may pag-ibig tayo sa ating buhay, kumakain po tayo, dinadamtan po natin ang ating sarili. Ang ibig ko po sabihin dito, huwag ibigin ang buhay, higit po natin pahalagahan ang buhay po natin na kasamang Panginoon doon sa kabilang buhay, kesa po sa pisikal na buhay na mawawala dito po sa lupa. Huwag ibigin ang buhay. Sabi po sa Mateo 16:24-26, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino man nagnanais sumunod sa akin, ay kinakailangan ipakuwil niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung ang katumbas naman nito ay ang kanyang buhay o ang kanyang kaluluwa.
Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay o ang kanyang kaluluwa? Ayun po, kapag po ba daw po natin iniingatan ng ating pong sariling buhay dito sa lupa na kung saan hindi na po natin magawang talikdan ang ating sarili, pasanin ang ating krus. May kanya-kanya po tayong krus. Kapag po hindi po natin nagawa yun, natalikdan ang ating sariling buhay dito po sa lupa at masyado po natin pinahalagahan ang ating pong buhay po dito na ayaw po natin mamatay. Itatakwil ko ng Panginoong Hesus. Itatakwil ko ng aking pastor at ilang kapatiran upang ako ay mabuhay lang, upang hindi ako magupit, upang ako mananatiling buhay, upang ako makatanggap ng rasyon ng pagkain mula sa gobyerno. Mga kapatid, kapag inibig mo masyadong iyong buhay dito sa lupa, mawawalan ka ng buhay sa langit. Yung lugar mo bilang anak ng Diyos na makakasama ang Panginoong Hesus ng pangwalang hanggan doon sa langit, mawawala iyon. Subalit, kung ibigay mo ang iyong buhay alang-alang sa Panginoong Hesus, ito ay makakamtan mo sa kabila buhay. Pangalawa po na tagubilin, huwag ikahiya si Jesus. Huwag ikahiya si Jesus. Mateo 10, verse 28, 32 at 33, ang sabi po doon, verse 28, huwag ninyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi naman nakakapatay ng kaluluwa. Sa halip, ang katakutan ninyo ay ang Diyos na may kakayahang pumuksa ng katawan at kaluluwa sa impyerno. Verse 32, ang sino mang kumikilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilalanin ko rin naman sa harapan ng aking amang nasa langit. Ngunit ang sino mang ikahiya ako sa harapan ng mga tao ay ipapahiya ko rin sa harapan ng aking ama na nasa langit. Mga kapatid, nakakatakot po ito. Kapag po dumating na sa pagpili, buhay o kamatayan, pag pinili mo ang si Kristo, kamatayan, at pag pinili mo ang buhay, itatakda mo si Kristo. Kapag po dumating na sa panahon na yon, na kung saan madami na pong batas, pulis o militar ang pumunta sa ating mga tahanan at ikaw ba ay tagasunod ni Kristo, dahil uusigin po tayo, papipiliin ka. Kung ikaw ay takot sa pumapatay ng katawan, tao, ikaw po ay nagkakamali. Ang dapat daw po katakutan natin ay ang Diyos na may kakayanan na pumuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Ibig sabihin, nakatakutan po natin yung Panginoon Diyos sapagkat ang kanya pong pagparusa ay abot doon sa pangalawang buhay na kung pipiliin po natin na matakot sa mga darating na pag-uusig, ibig sabihin, hindi po natin kinakatakutan ng Diyos na kaya po magtapon ng kaluluwa patungo sa impyerno. At sabi doon, huwag mong ikahiya ang pangalan ng Panginoong Hesus dito po sa lupa. Kapag itinatawa po natin si Hesus dito po sa lupa, itatatawa din tayo ni Hesus. Ipapahiya din tayo ni Hesus doon sa langit, sa harapan po ng kanyang Ama. Kaya po mga kapatid, napakahalaga po ng mga huling taon nito ng ating ilalagi sa mundo. Kung sakali man po na 2021 talaga magsimula ang tribulation, ibigay na po natin ang lahat. Huwag na po tayo magdalawang isip. Sayang po ang lahat ng ating pagpapagal sa pananampalataya sa nakalipas na maraming taon. Kung sa huling mga taon ng ating buhay tayo po ay susuko, sayang ang ating pananampalataya. At ang masakla po noon, kapag itinatawa po natin ang Panginoong Hesus dahil po sa mga kahirapan na yan, mga pag-uusig na darating, sa kabilang buhay, sa paghukom sa impyerno, hindi na po tayo pwede magsisi. Hindi na po. Hindi na po. Kaya po, all or nothing. Ibigay mo na lahat o mawawala sa iyong lahat. Ibigay mo na lahat sa Panginoong Hesus. Isuko po natin sa Kanya ating mga kahinaan, ating po mga pagkakasala, ating buong buhay, buong isip, buong puso, buong lakas. Ibigay na po natin sa Kanya. Sapagkat kung hindi po natin gagawin iyon, na ibibigay sa Kanya ang lahat-lahat sa ating mga buhay, ang lahat po naman ay mawawala sa atin. Ang ating kaluluwa, unang-una, ang ating pong relasyon sa Diyos, mawawala. Kaya ibigay na po natin ang lahat para po sa ating Panginoon Diyos. Panghuli po, ibigin ng kapwa kung papaanong inibig tayo ni Jesus. Pangatlong tagubilin, ibigin ng kapwa kung paanong inibig tayo ni Jesus. Sabi po sa Juan 15:12, ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay
para sa kanyang mga kaibigan. Nasabi po doon, mag-ibigan kayo gaya na pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Mga kapatid, ibigin po natin ang ating kapwa mananampalataya. Sa oras po na dumating ng mga pag-uusig na to, huwag po natin silang pagtaksilan. Kung kinakailangan na tayong mamatay upang sila ay maligtas, bakit po hindi? Ibigay po natin ating buhay para sa kanila, sapagkat yun po ang ginawa ng Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. 2,000 taon na nakalilipas, ibinigay po niya kanyang buhay upang tayo po magkaroon ng buhay. Kaya po, sa halip na pagtaksilan natin ang iba pong mga mananampalataya sa panahon po ng pagtitiis ng pag-uusig, ibigay na po natin ang ating pong buhay alang-alang sa Panginoon at alang-alang po sa mga kapatid sa pananampalataya. Upang magkaroon po tayo ng iba pang dagdag na pag-aaral patungkol po sa paghahanda, meron na po tayong video lesson para po dito. Pakihanap na lang po sa aking pong YouTube channel, yung pong aralin na may pamagat na paghandaan natin ang mga kahirapan at pag-uusig na darating. Ulitin ko po, pakihanap po doon sa channel ko, paghandaan natin ang mga kahirapan at pag-uusig na darating. Iyon po ay patungkol po sa mga tagubilin kung paano po natin mapapaghandaan ang panahong ito na tinatawag pong tribulation. Marami pong salamat. Tayo po ay manalangin. Papanalangin ko po kayo. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga nakinig, sa mga nanood, tumalima sa mensaheng ito. Tunay nga po, O Diyos, na malapit na po na dumating ang matitinding kahirapan at pag-uusig na kung saan susubukin ang aming pananampalataya, susubukin ang aming pag-ibig sa inyo. Ang akin pong dalangin o Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, ingatan po ninyo mga kapatid kong ito. Balutan po ninyo sila ng inyo pong banal na dugo. At sa banal na pangalan ni Jesus, bigyan sila ng matinding paninindigan sa katotohanan. Patatagin, O Diyos, ang kanila pong mga pag-ibig, ang kanila pong mga pananampalataya sa inyo. Pag-ibig sa inyo at pag-ibig sa kanilang kapwa, pag-ibig sa kapatiran. Hinihiling ko po, O Diyos, na ngayong taong 2020, ihanda mo sila, O Diyos. Ayusin ang kanila pong mga buhay, turuan sila na magpakumbaba, turuan sila na tunay na magsisi, pumalikod sa kanilang kasalanan, at ayusin ang relasyon sa inyo, at ayusin ang relasyon sa kanilang kapwa. At sa banal na pangalan ni Jesus, ang lahat ng talikala ng diablo sa kanilang mga buhay, ang lahat ng adiksyon, kasinungalingan, kayabangan, kahalayan, mga adiksyon, tunay na pananampalataya, pag-ibig sa sanlibutan, sakit, karamdaman, ay aking sinasansala at aking pinuputo sa kanilang mga buhay. In Jesus' name, I rebuke you. Get out of their life right now. I command you, Satan, get out in Jesus' name. And I release the spirit of healing, the spirit of love, the spirit of peace sa buhay ng mga mananampalatayang ito na nakikinig. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Para naman po sa mga hindi po nakasisigurado, para po sa kanila pong kaligtasan, nais ko pong basahin sa inyo ay isa pong talata sa Biblia. Kung kayo po ay nag-aalilangan pa kung kayo talaga iligtas o mga sumasampalataya sa Panginoon, nais ko pong basahin sa inyo ang sinasabi po ng Juan 3:16. Sabi po doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit inatulan na ang hindi sumasampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw, ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang pag-ibig po ng Diyos sa tao ay hindi po nagbabago. Napakalaki po. Simula po na likhain ng Diyos ang tao, itinuring na po ng Diyos ang mga tao na kanya pong anak.
Kahit po nagkasala at nagkasala ang tao, patuloy pong hinahanap ng Diyos ang tao. At upang ibigay ang katibayan ng pinakamainam, pinakamalalim na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay po niya ang kaisa-isahang bugtong na anak niya, ang Panginoong Jesus, upang tayo po ay magkaroon ng pagkakataong maligtas. Upang sino man sumampalataya sa Panginoong Jesus ay maligtas. Kaya mga kapatid, ano man po ang inyong kalalagayan sa buhay, ano man po ang inyong naging pagkakasala, ano man po ang inyong mga pinagdaraan ng problema o kahirapan, nais ko pong sabihin sa inyo, mahal na mahal po kayo ng Diyos at nais po ng Diyos na ikaw ay makasama niya sa kanya pong kaharian sa langit. Nais po niyang iparana sa inyo ang kanya pong pag-ibig. Ang kaligtasan po ay sa pangalan lamang po ni Jesus at hindi po sa anumang relihiyon. Wala pong anumang relihiyon ang makapagliligtas sa inyo, sa akin, kundi ang pangalan lamang po ni Jesus, kundi ang pananampalataya lamang po kay Jesus. Wala pong anumang samahan, wala pong anumang mabubuting gawa ang pwede po makapagligtas sa atin, kundi ang pananampalataya lamang po sa Panginoong Jesus. Efeso 2:8-9, hindi sa mabubuting gawa, kundi sa pananampalataya tayo ay naliligtas at ito ay biyaya ng Diyos. 1:14-6, ako ang katotohanan, ang daan at ang buhay, walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko, kundi sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Kaya ngayon, ito po yung panahon ng pagsisisi, pagsusuko ng buhay. Hinihiling ko po kayo na aminin ang inyo pong kalagayan sa harapan ng Diyos bilang isang makasalanan. Lahat po ay nagkasala, wala pong matuwid, wala kahit isa, at dapat po tayong magsisi ng taos sa puso sa mga kasalanan na nagawa po natin simula po sa pagkabata at isuko po ang ating buhay sa Panginoong Jesus. Manampalataya po tayo sa Kanya. Ganun lamang po kasimple ang maligtas. Hindi po sa pamamagitan ng anumang relihiyon o samahan, kundi sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya sa Kanya. Kayo po ay pumikit, hiniling ko po na kayo pumikit, at ituring po ninyo na ang panalangin ito ay para sa inyo. Pakikipag-usap ninyo sa Diyos. Hallelujah. Aking Diyos, aking Ama, sa banal na pangalan ni Jesus, sa mga lumalapit ngayong Panginoon at humihiling ng inyong habag at biyaya, sa mga nakaramdam ngayon sa kanilang puso ng kuuhawan sa inyo, ng pagdanais na lumapit sa inyo, Ama ko, huwag po ninyong biguin ang mga tao na lumalapit sa inyo. Ang espiritu ng pagliligtas ay dumaloy nawa sa kanila pong mga tahanan ngayon at sa kanila pong mga buhay. Punuin po ninyo banal na espiritu ang kanilang mga puso, isipan ng tunay na paghahanap sa Diyos, ng tunay na pagsisisi. Hallelujah. Ulitin po ninyo sasabihin ko. Sa banal na pangalan ni Jesus, lumalapit po ako sa inyo, O Diyos. Inaamin na ako'y makasalanan simula pa sa aking pagkabata. Humingi po ako ng tawad sa lahat ng aking mga nagawang masama simula sa aking pagkabata. Nagsisisi po ako. Linisin po ninyo ang aking buhay. At pinapatawad ko din po ang mga tao na nagdulot ng sama ng loob at ng sakit sa aking kalooban. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nananampalataya po ako na siya'y namatay sa krus at muling nabuhay sa ikatlong araw upang ako'y iligtas sa kasalanan at sa kamatayan. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong ipanalangin kayo. Hallelujah. Aming Diyos, aming Ama, sa mga tumanggap sa inyo, O Diyos, sa aking pong dalangin, Panginoon, iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang inyong pong pag-ibig. Ipuin po ninyo ang kanila pong mga puso, ang kanila pong mga isip. Idinadalangin ko, O Diyos, sa banal na pangalan ni Jesus, na ang pag-ibig mo at ang pagbabago mo, O Diyos, sa kanila pong mga puso, sa kanila pong mga kaisipan, ay maranasan nila sa oras na ito. Yakapin mo sila, O Diyos, ng inyong pong pag-ibig at ang lahat ng kanilang kabigatan sa buhay, kabigatan pinansyal, kabigatan sa kalooban, mga problema, sakit ng kalooban, maging po mga sakit, karamdaman, ay akin pong pinalalaya sa kanilang mga buhay. Get out, oppressing spirits, in the name of the Lord Jesus. Get out of these people, you oppressing spirit of sickness, disease, financial crisis, emotional problems. Get out in the name of the Lord Jesus. I am breaking in the name of the Lord Jesus all the bondage and all the yokes of the devil sa kanilang mga buhay.
Marami pong salamat, and I release the gift of intimacy with you. The gift of intimacy with you, Holy Spirit. In Jesus' name, I give praise, I give thanks. Amen. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig, sa inyo pong panonood ng ating pong video para po sa araw na ito patungkol po sa mga aral din sa huling araw. Muli po, ako po si Brother Francis Hernandez. Pwede po ninyong tingnan yung pong aking pong website patungkol po sa end time, sa mga huling araw, naroon po sa description sa ibaba. Marami pong salamat at God bless you.